Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:11 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayo kaga Pilipinas, mayo kaga Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa manabutan sang amon pagserbisyo. Diin gaman gabahin sang kalibutan naghatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong atanan. Welcome sa isarman kedisyon sang pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Lunes, Mayo 18, tuig 2026. Mabiyan ininang ikatatlo sa apatanan ka Lunes, karon nga ikalima nga bulan sang tuig 2026. Sa kinaandan, mga ingkopod ninyo, tubtob alas 9:55 subong iya nga aga. Ako ang inyo alaga, JP Herbas. Sa aton mga sukitag paramati all over Western Visayas, mga kauturan naton sa probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Subong sa aton mga kauturan sa probinsya sa Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Ginatamyaw man naton sa isa ka medayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagupod sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Ang programa Balita, Issue kag iban pa mabatan live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo subong sa aton official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad subong aga nakip sa aton sining nga pag-istoryahan ang kaimportansya sa geographical indications. Naging patpat sa aton sa IPOFIL o ng Intellectual Property Office para sa impormasyon sa aton siniyang mga komunidad nga may mga mapabugal nga produkto makabig naton na swak para sa geographical indications. Kaangay sang sikat kag world class nga baho sang Guimaras kag pinya sang Aklan.
Hibaloon naton mga biyan ang iban pagig nga mga produkto nga mahimo mapaidalom sa geographical indications. Kag ano bala ang mga bentaha kung may ara sang GI ang isa ka lugar. Samtang istoryahan man nato mga biyan ang bago ginamang natapos nga aktibidad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa syudad sang Makati dito sa Metro Manila. Bago ginamang nabatian ang nangin mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginhiwat nga bawat bayan makikinabang Makati City kung sa diin ginpangunahan sang presidente ang pagdulong sa mga serbisyo sang gobyerno kag direktang mga bulig sa mga komunidad. Sa ginhiwat nga programa ginpresenta sang presidente ang Barangay Development Equipment na ginbakal pinaagi sa Social Civic Project Fund o kun SCPF. Nakiginon-anon man ang presidente sa mga bagong Pilipinas Barangay Scholar. Nagtambong mga biyan sa rollout sa bagong Pilipinas Rice Program sa dalong naman sa Local Government Support Fund. Naging pangunahan man ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-turnover sang financial assistance to barangays across Makati City. Ang ining aktibidad mga biyan nagapakita sang padayon nga pagduso sang gobyerno sa pagpabaskog sa mga serbisyo lokal. Nagsubong man pagsiguro nga mga essential programs makalabot sa mga komunidad sa bug-os nga Pilipinas sa idalom sang vision sang bagong Pilipinas. Pero antes kita magpatpat sa aton sining mga balita kag impormasyon, check anay naton mga biyan ang latest update sa lakat sang panahon. Hibaro naton with Pag-asa Iloilo bangin paniempo subong iya nga adlaw sang Lunes kag subong man ang ila sining extended weather outlook subong iya nga semana. Sa nagligad ka semana talupang don ang tuman ka init nga paniempo. Even nga kahapon sa nagligad ka sa Sabado grabe ang kapaang, grabe ang kainit kinabatsagan mga biyan. Di sa subong nga simana, ibaro nato mga biyan kung ano ka dako ang posibilidad nga mangin maulanon kung magpabilin bala ang mataas nga heat index o kung tuman nga kapaang nga ma-experiencehan naton. At para maghatag sa aton sang latest update sa lakat sang panahon, kaupo naton sa piyak na linya from DOST Pag-asa, si Ma'am Leonor Silvestre. Radyo Pilipinas. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa dakaron nga adlaw sang Lunes, May 18, 2026. Intertropical Convergence Zone or ITCZ yung nag-aapekto sa may southern Mindanao, diri naman sa western Visayas and generally fair weather kita, pero wala man natin binadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, panglat ug panag-uob, tugas ng easterlies. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast to north, nga magadalas ang makanay tubtob makasaran nga pagbalod ng aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 36 degrees Celsius. Forecast maximum heat index natin para sa dakaron nga adlaw ay posible magalabot 42 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ng alas 5:27 kag ng aga kag magatunod ini alas 6:05 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Taplo Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Leonor, sa aton mga kulturan nga nagapangamuyo na nga kung tani makabatsyag man sa mga pag-ulan-ulan, how likely ma'am nga maka-experience kita sang pag-ulan subong nga semana? Well, sa dakaron sir, possible man sa mga isolated mga pag-ulan-ulan sir tugas ang easterlies, especially sa hapon or sa gabi sir. Ayun. Ma'am Leonor, na-mention mo kayo ma'am nga may ara kita sa gina pananaw nga heat index nga posible magdangat sa 42 degrees Celsius. Mibinaw naman ma'am sa buwas nga adlaw, kasubong bala nga kapaang ang aton nga lauman. Well, sa buwas sir, ang aton nga forecasted nga heat index diri sa
Iloilo, sir, ay posible magkalabot 43 degrees Celsius, sir. Grabe, mas mataas pag din kumpara sa subong adlaw. Sa iban niya ma'am nga lugar sa ang aton sining rehiyon, kamusta ma'am ang ginapananaw nga heat index sa mga Lunes? Well, sa may Rojas City, Capiz, sir, ay posible sila maka-experience sa 44 degrees Celsius. Sa may Mambusaw ay 41 degrees Celsius. Iloilo, kag Dumangas, 42 degrees Celsius. As well as may La Granja, La Carlota, Negros Occidental, 42 degrees Celsius man, sir. So halos na nanggawam na sa danger category yun. And lastly, Ma'am Leonor, with this, ano ang panugyan sa pag-asa sa aton sining mga tagpalamati subong iyang aga? Ano lang, ang mag-inom lang kita sa madamo nga tubig, stay hydrated gid kita, magsuksok kita sa mga presko nga bayo, kag magdala lang kita ka panangga natin sa init, like kalo or digani payong, kag kung pwede man ay limitahan man naton ya pagpabulad sa init adlaw. Ayun, Ma'am Leonor Silvestre, for your time information, ma'am, madamo nga salamat kag padayon. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo sa luwat. There you have it, mga biyan. Latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:22 sa aga. Again, sa aton nga mga kauturan, mga biyan, ha, ang heat index nga maximum heat index forecast ang Pag-asa, mga biyan, subong nga Lunes, Mayo 18. 44 degrees Celsius, that's under danger category ang posibleng ma-experiensyahan, mga biyan, sa bahin sang Rojas City, Capiz. 41 degrees Celsius naman sa Banwa sang Mambusaw. 42 degrees Celsius both sa Iloilo City kaga sa Banwa sang Dumangas. Kaya parugyan karon sa aton sining mga otoridad, particularly mga biyan sa Office of Civil Defense Western Visayas, limitahan ang pagtiner sa gwa. Mag-inom sang madamo nga tubig, likawan ang pag-inom sang tsa, kape, soft drinks kag makahulubog ilimnon, maggamit sang payong magsuksok sang kalo kag may malaba nga pako nga padapton kun ara sa gwa. Kag planuhon ang paghimo sa aktibidades sa aga o kun sa hapon kun sa diin mas mabugnaw ang panyempo. Pero sa subong tion, mga biyan, talalupang doon nga even at 4 p.m. no, mainit-init sa hapon ang panyempo. Kung kaysa as early as 8, grabe na ang kaginot, grabe na ang kapaang. Gani sa aton nga mga kulturan, no, kung feel ninyo do hindi gid kaya sa inyo lawas ang kapaang sa palibot, although pati kita nga doktoran man kita subong apektado sa mataas nga bili sa mga balaklon, nakipna ang kuryente. O kabay nga hindi nyo man pagpabayaan inyong galingon sa sobrang atipid, basi mas dako pagid ang galastuson kung iguon kita sang heat exhaustion o kung heat stroke, mga biyan. Mayo gini pressure mo gini sa mga lugar nga madamo ang kahoy kay hindi tamaan ka init ang panyempo. Pero kadto ka sa mga lugar nga wala sa mga puno, sa mga subdivision, bisan na anong oras perte gigapaang boylo pa lang ang pagsilak sang haring adlaw, ma-feel mo na iya ang kainit. So kanya-kanya na sang pamaagi o kanya-kanya na sang strategiya para mapahagan-hagan ang init nga mabatsagan. Mayara sa mga nagatakod sang palapala o para lang nga magka-temporary shade, pero laing gidyabi ang kabugnaw nga dala sa mga kahoy. Kaya sa aton sini nga mga kauturan, no, kabay nga hindi taman pagkalbuhon ang aton sini nga kabukiran. O nga aton sini nga mga kabukiran nga sadtuan ay makita naton nga grabe ka green. Subong nga summer season nagbanaag man ang color sini, pero hindi na green, yellow na. Kaya ang ibang ginatamnan ka mais o ginakalbo ang kabukiran. Tapos sa pagkasunod ng mga inadlaw sa pag-abot sa tig-ululan, ang mga puno nga suyop kung tani sa tubig ulan, wala na, mga biyan.
Rason nga sa tion sang tig-ululan, bisan gamay lang nga ulan kung kaisa, grabe na ang baha sa pila ka mga lugar. So may this call to action sa aton sining nga mga kauturan nga hindi taman pagpabayaan ang aton nga palibot. If we want nga ang palibot naton magaprotekta sa aton sa init kag ulan, kabay nga ibalik taman ang katungdanan sa ila. Sa tion nga gusto nila nga magkabuhi sa aton sini nga mga kabukiran, kabay hindi taman pagpatsyon o kagabuslan sa mga tanom nga hindi taman mapuslan sa bugos nga tuig. Unlike sa mga punong kahoy nga delikada nga nag-upod sa aton sa mga matag-as nga mga ukon sa mga mabaskog nga mga ulan kag bagyo, kabay nga hindi taman sila pagpabayan. Balganin nila kung anong ginaubra naton sa aton nga palibot, amo man ina ang magabalik sa aton. Alas 9:27 sa aga. Sa dihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Mabiyan nagahilapit na ang paghiwat sang palarong pambansa. Ibalo na ito mga biyan kung nakaabot na bala sa Agusan del Sur ang mga atleta sang Western Visayas nga pasakop sa sining national nga hinampang sang Department of Education. At para idulong sa aton ang detalye sang balita, check naton ang latest update gikan kay Lodi Marian Grace Erenyeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning. Nag-abot na sa Agusan del Sur ang aton nung delegation coming here from Western Visayas Regional Athletic Association para sa palarong pambansa 2026. Masobra 1,000 ini sila, Lods, no, nga ginalakipan sa mga atleta, coach, assistant coach, chaperon, official kag non-officiating officials, technical working group members kag management committee members. So halin, Lods, no, sa Iloilo or naghalin diri sila sa Iloilo sa May 15, nagbiyahe ini sila padulong sa Cebu, no, sakay sang barko, and then nagpadulong sa Nasipit Port. So temporaryo or magatiner diri, Lods, no, ang aton nga delegation sa Rosario Central School sa Agusan del Sur. Gimpahayag diri, Lods, ni Sir Hernani Escolar Jr., ang aton nga Regional Information Officer nga ti Apisar, no, sa May 24 pa maumpisa, no, ang aton nga palarong pambansa gamiton, Lods, no, sang aton nga mga atleta ang ti uno para nga ti makapraktis kag at the same time mangin familiar bala sila, Lods, sa lugar didto, no, para nga ti pag-abot, no, sang ilang adlaw sang kompetisyon hapos na lang, no, kag hindi sila magsala-sala pa kundi ino ang ilang mga playing venues. So magalawig ini, Lods, ang aton nga palarong pambansa until May 31. Ayun, Lods, we understand nga hindi lamang taga Iloilo ang nabaga-compete for the palarong pambansa. We have delegations coming from the provinces of Aklan, Antique, Capiz, and the province of Guimaras. Ang ining nga mga atleta, Lods, regardless of their distance or location, dungan ini sila nga nagpadulong sa area sa Agusan del Sur. Yes, correct. Na, Lods, no, nag-interview ko ta last time sang WIB, Lods, no, May 14 sa aton man no nga tagpamaba, and according sa iya, Lods, no, nag-abot May 15 ang iban pagidaton nga mga athletes coming from different provinces. Kiti gipamangkot naton that time, Lods, kung nakaabot na bala, no, ang iban nga mga delegation naton. So according sa iya, iban sa ila, Lods, nagbiyahe May 15 kiti dasig man lang, malapit man lang, diri sila, no, nag-convene sa Iloilo para nga dululungan sila nga padulong didto sa Cebu. I see. So sa aton sining mga kulturan nga luyag magpalabot sang suporta, Lods, sa mga atleta sa Western Visayas ang hinampang, Lods, san ugid basugod ini siya? Yes, according kay Sir Hernani, Lods, magasugod ini siya, no, on May 26 pa, no. So according sa iya, gina-ready or do nga ti naka-practice na ini ang aton kabataan, pero ini, no, pag-abot nila dito sa Agusan, bisitahan nila ang mga playing venues naton para nga ti mangin familiar man sila, and ang goal sang aton, no, nga wivraa sang aton nga the champs nga makuha, Lods,
Lods sa gihapon no ang goal, although nga ti for the past years Lods no amo ni siya ang target sang aton nga the champs. Unfortunately Lods no siguro grabe man ang preparations sa iba naton nga region, pero Lods no ara kita kumbaga sa top 3 nga region sa aton nga palarong pambansa. For the information sang aton nga mga tagpalamati, since no nagbalik ang aton nga palarong pambansa sa 2023, naka-rank 2 kita no sunod sa NCRAA o kung sa aton nga National Capital Region. Sa 2024 Lods nagpangatlo kita, una diri syempre sa gihapon ng NCR, ginsundan sang Calabar Zone ang Region 4A, and then kita sa Region 6. Pagka 2025 nga edisyon sa palarong pambansa, na-retain naton Lods ang aton nga pwesto nga rank 3 no ang Wivraa o kun ang aton nga the champ. So balantayan Lods, because this is the first time no nga although sang una kaagi na separate sa aton ang Negros Island region, but after pandemic bala Lods, this is the first time na separate sa aton ang Negros Island region or ang Negros Occidental kag ang Bacolod City. So ginpamangkot naton si Sir Hernani kung bala no may ara bala kita nga kakulba man o kung ano ang nabatsyagaan naton kiti separate ang or hindi na magampang kaupon naton ang mga athletes from Negros Occidental. According sa iya, excitement ang nabatsyagan niya sang aton nga bugos nga delegation bangod nga ti sa liwat makita nato no ang Negros Occidental nga magahampang no or stand alone sila nga magahampang, separate sila from Western Visayas. So excited sila nga makahampang syempre ang ibang pagid nga mga regions naton. Lod, sa imo sini nga monitoring sa mga previous nga palaro, usually ano nga mga events ang do mahambal naton, do balantayan nga Western Visayas ang magahampang sa championship? Yes, ako sa mga previous naton Lods, lakip diri ang volleyball girls naton. Lakip man Lods ang football naton no nga elementary and secondary boys. So amo ini siya ang do ginabantayan naton. Kag may ara makita mga dance sports, may ara makita mga demo sports naton Lods, kag may para games. For the information lang sa tagpamalamati nato na hindi lang regular games, but we have demo sports and we have also para games. So pero Lods, pag abot sa team no kalabanan gid diri nga ginabantayan naton ang football, and at the same time ang aton nga basketball and ang aton nga volleyball. Sa individual sports naton Lods, syempre lakip dira ang mga athletics naton. Isa man ini sa mga ginabantayan nga mga athletes kiti madamo-damo kita Lods nga mga gold medalist man halin sa mga individual sports. Kaga ang softball, kaga Yes. softball Lods, no? Daw isa man kita sa mga ginatanaw nga top contender Yes. sa siniiya nga hinampang. Lods, talagang pang doon nga madamo sa mga puntos na kuntani ang Western Visayas. Gaka labawan Yes. sa may kung mag-abot na ang gymnastics. Yes. Sa diri sa aton Lods sa Western Visayas, do we have sufficient numbers ang mga performers for the gymnastics or athletes for the gymnastics category nga posible magbato sa NCR for a chance to be the top 1 sa sininga palaro? Yes, during our Vibraan meet Lods no, isa sa mga gingkagtuan naton nga venue ang aton nga gymnastics. Kag makita naton Lods nga kumbaga kung kita man diri sa Western Visayas hindi man matani o hindi mapaulihi o kung grabe man no ang preparations ang aton nga kabataan. Pero Lods, isa Lods sa mga nakita natin siguro sa facility no ang facility for example sa NCR sakto ina Lods abi naton sa 2023 kung sa di nagpangaduwa kita abi naton kita na ang leading pila ka days nga leading kita no sa NCR, pero sakto ina pag abot sa gymnastics nag-arang ka ang NCR nato. So isa Lods sa mga ginpamangkot man nato no during our previous interviews ano bala ang mga reason siguro Lods sa facilities no, and syempre may ara iya sang kumbaga ginasuportaran gid ang mga individuals bala nga mga student athletes natin sa NCR. So probably Lods ini no mangin paghangkat man sa aton diri sa Western Visayas. So also focus no maghatag kita sa mga facility naton sa aton nga mga athletes, kag syempre suportahan sang aton no nga mga LGUs, sang aton nga mga politicians no ang pag-hone kumbaga no sa talento sang aton nga mga kabataan, hindi nga itumbuyon pa sila
sila because nga ti wala sila for example abi madalang glory o kun medal sa ilan mga tag sa kaprobinsya ininloads no pagpanghangkat man sa mga LGU natin nga hindi lang kita mag-focus kumbaga sa mga team sports natin but also sa mga individual athletes naton. Okay, kung makitaan mo Lord sa sa mga videos, makitaan mo gilya ang mga ang mga dedikasyon sa Yes. sining mga atleta. Pero sad to say kung anhon Manila ka ensayo kung kulang limitado ang mga equipment paglabot sa aktual nga hinampang, you can't expect them to Yes. be as graceful sa iban iyang nga mga atleta. Yes, correct ina Lods. Hambaga ni kun ang preparation sang aton mga kabataan diri sa Western Visayas sobra-sobra, maybe sa other regions sobra-sobra man. That's why nga ti pag-abot on the day no sang competition nagpangibabaw gid no ang mas baskog, ang mas preparado. Pero hambal man sang aton nga Region 6 or DepEd Region 6 more than Lods no the medals, the awards nga mabaton sang aton nga kabataan, ang priority anay unahon gid no sang aton nga region DepEd Region 6 pag-abot dito sa Agusan del Sur is yung health sang aton nga kabataan. No kitig yung pamangkot man naton Lods kung bala no may ara kita sang team na dedicated para sa aton nga kabataan kiti anhon mo lang ang medals ni o kon ang kompetisyon kung galain ang pamatsyag no sang aton nga mga estudyante. For example kung may mga trangkaso o kung because abi sa init, so according din sa aton nga DepEd Region 6 preparado sila, may medical teams nga mag-supervise sa ila kag during practice Lods no limitado lang anay or during peak mo sang kainiton ipaiway anay ang outdoor activities para or ang pag-practice sang kabataan para nga ti kondisyon sila during nagid or sa duration nagid sang aton nga palarong pambansa. Ayun, kag ang challenge Lods no sa pag-deliver o kung pagpahamtang sa mga facility equipment, hindi talang niya pag ihaboy tanan sa mga lokal nga panguluhan. Yes. May this also serve as a wake-up call sa aton sining Department of Education, sa Philippine Sports Commission, kay kumuging butang yun nga hinampang, kabay nga tanan ng mga atleta naton, regardless of the region, regardless of the provinces, may access sa mga pasilidad nga they can compete sa patas man kumbaga no with the same preparation sa ibang nga rehiyon. Yes, correct ina Lods no. During our Wibra meet, isa sa mga na-interview naton si Congressman Jojo Ang and isa ini siya Lods so, sa mga instrumento man nga natukod ina no ang for example sa Pasig City ang Ricardo Palmar Senior Memorial Sports Complex. According sa iya Lods no, plano sang Uswag Ilonggo Party List nga suportaran patindugan Lods sa mga sports facility sa kada district naton nga instead no magagdupar for example diri sa Iloilo mag-practice sa Iloilo Sports Complex, may ara na sa kada district nga hindi na kinahanglan pa magasto sang aton nga mga estudyante kag syempre sang ilaman nga mga ginikanan. By the way, kudos sa mga ginikanan no nga ti supportive sa ilang nga kabataan no sa siningat path no nga gina or sa kagustuhan sang ila kabataan. So according diri kay Congressman Jojo Ang amon ni siya Lods no ang pamaagi man sang Uswag Ilonggo Party List para nga ti mabuliga no sa paghunsang skills pagid ang kabataan mo Lods basi sila ini ang mga next nga ma-represent sang Pilipinas sa mga international sports competition. In fairness, we can attest to the dedication of Kong Jojo Ang no kag ang Uswag Ilonggo Party List kay makapila man kita ka beses nga nag-cover kag sulat sa mga balita tuhoy sa sining mga efforts ang partido nga mag tukod Lod sa mga sports facilities diri sa aton nga rehiyon. Yes. And speaking of support Lods, nahatag na bala ang suporta mga allowances uniforme para sa aton nga mga atleta? Yes, Lods no. Sa aton nga mga local government units Lods may ara ini siya for example gimpain no diri sa Iloilo City sa Antique may ara ini sila Lods nga gimpain no para suportaran no ang kumbaga no ang mga balaklon sang aton nga mga estudyante prior sa ilang paglakat Lods kay according diri sa DepEd Region 6 covered nila Lods ang transportation kag ang meal allowance pero ang mga allowances sa everyday nga galastusan sang aton nga mga estudyante
ila na ini personal. So ang aton nga mga LGU nag-release ini sila loads no sa aton nga mga atleta para nga ti miigasto sila kay syempre sa aton man no nga mga coach and coaches. And ang manami diri loads kay during sang releasing no sang ilang nga mga allowance, like for example no sa SD Oroa City, ang promisa bala loads nga if ever wala man gina pressure, if ever nga may ara no sa medalya nga pagapulion or dalon diri pabalik sa aton ang mga athletes naton, may ara ini sila sa mga rewards. Kagkabay pa regardless kung may medal o kung wala loads, no, kabigon man sa mga lokal nga opisyal nga dako nga kadungganan nga may Yes. tiglawas ang ila sini nga lugar sa sini nga mga hinampang, hindi nga sa tion sang pagbalik sa mga atleta kumo na perde o kung napaslawan sa pagpuuli sa medalya sa baylo nga pagdayaw daw buyayaw kung na pagmulay Insulto. pa o ang ila sini nga makuha. Yes, correct ina loads no sa aton nga mga local chief executives loads so dako gid nga bagay nga ti ang ilang suporta ginapakita nila no sa aton nga mga student athletes kag mangkod by the way naton loads no ang Region 6 or DepEd Region 6 kung bala may maupod nga mga local chief executives according to Sir Hernani, hindi pa ma-confirm no so far kung sino ang maupod during the openings ang aton nga palarong pambansa, but may ara loads no nag-signify na sang ilang intention to be with our delegation no sa opening. So kabay pa nga ti makita no sang aton nga mga local chief executives nga ang sakripisyo syempre kag dedikasyon man sang aton nga mga athletes. Mga bata o kung lamharon pa rin nga mga atleta nga aton nga ginapasundayag karon kabay nga makita nila prior pa lang sa ila sa nga kompetisyon ang suporta, hindi nga mabatsagan ang bakita nga ay ara gali si Mayor, ara gali si Kong, ara gali si Gov, kay kumo nagdaog na kita. Pero sang time nga nagabira-bira kita preparar although kami lang, Yes. wala gid sang iban nga support. Yes, amo gani na lods no hambal naton nga dako nga bagay nga ang ining mga atleta nato no supported no sang aton nga mga local government units para nga ti kumbaga ma-inspire man sila lods no nga maghampang, and at the same time no mapag-gross ini sila sa hampang nila, makita nila no ang support. By the way, iban sa mga ginikanan naton lods, nagakagtog ini sila personally no sa aton nga mga playing venues no nagagasto gid ini sila para lang ati mapakita ang ilang suporta. So kabay pa ang mga LGUs naton will do the same thing no, ipakita ang suporta sa aton nga mga student athletes. We have seen the impact and we could cite the example ang ginobra ni Mayor Stephen Palmar sa nga nagpanagbalay ang Pasig City kung sa diin personal ini nga nagabitbit sang mga pamahaw sa mga atleta. Yes. Tumbo every time nga makapuntos ang ila sining panua akon ilang nga syudad kaga regardless kung nakahiman sa total tally, at least no malipayo ng mga atleta kay tinakita nila ang suporta nga ginapalabot sang ila sining nga mga pinuno. Yes, correct na lods. I-quote ko lang lods no ang ginhambal diri ni Mayor Stephen no during opening during press con kag during no sang closing ceremony sang Wivra meet naton. According sa iya ang inilods no nga gasto sang aton nga LGU sa mga estudyante naton halin ka man sa Pasig City o kon hindi is not hindi ko no burden for the LGU, but instead no this is an investment para sa future sang aton kabataan. Kag manami pamatian ini lods no nga may ara kita sa mga local leaders nga ti into sports man no ang ilang nga direction kag syempre ginasuportaran ang aton kabataan. By the way, ang sports clinic sa Pasig City padayon sa gihapon lods isalot lang naton kay ti no ang Pasig City isa man sa mga nagatuyo lods nga mag-host no sa 2028 edition sa Palarong Pambansa. So lantawon naton hopefully lods no amo ini siya no ang goal sang aton nga Pasig City to host sang 2028 Palarong Pambansa. Sakto gid ang hambal nila nga when you do nothing, expect nothing. Kung wala ka may ginaobra nga karaydan sa imo sining nga mga atleta for the purposes of lifting them, don't expect nga magapangibabaw sila lods no. Yes. Magluwas lang kung tamaan naging kaprosigido ang nasambit nga atleta nga regardless of the circumstances kaya niya nga magpangibabaw. Yes, kag hopefully lods no ang aton nga mga estudyante lods no maka-practice sang maayo no kag syempre safe sila lods no, healthy sila para sa pag-abot sang kompetisyon, maka-perform sila sang maayo. But sa subong pa lang lods no kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo nag-congratulate gid sa aton nga mga student athletes no kag sa whole delegation sang
ang Western Visayas Regional Athletic Association o Conda Champs sa sining wagaway kumbaga no sang bandera sang rehiyon sa isa palarong pambansa. Ayun, Lods Madamo, gid ka salamat sa imong nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. There you have it, mabiyan, latest nga update sa palarong pambansa sa aton sining nga mga atleta nga nagbiyahe na padulong sa Agusan del Sur para sa sining tuigan nga national event sa nga Department of Education kung saan inlauman ang pagpahidis-indi sa mga atleta sa bugos nga Pilipinas. Oras alas 9:45 na sa aga. Sa ibang pangidaton nga balita mga biyan, ugot nga magabantay ang Department of Agriculture kung DA sa sunod sang mga trader, rice retailer kag importer sa ginapatuman nga price ceiling sa imported rice. Ini kasunod sa ginapatuman mga biyan nga 30 kadlaw nga price ceiling ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa 5% nga broken imported rice para nga mapunggan ang sobra nga pagsaka sa presyo sa merkado. Sunod kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., posible nga mag-atubang sa pagkapreso, milyon ka pesos nga multa, kag pagsarado sa negosyo, ang sinuman nga magalapas sa idalom sang Republic Act 7581 o kun ang Price Act. Abas ko man sang DA ang inspeksyon sa mga pampubliko nga mga balaklan, supermarket, kag rice retailer outlet sa bugos nga pungsod, samtang nagrapatuman ang price ceiling. Iniagod nga masiguro nga maprotektahan ang mga bumalakal batok sa profiteering kag mapabilin nga kasarangan ang presyo sang bugas sa tunga sang mataas nga food inflation. Samtang sa iban pangid nga balita, we are reminding everyone nga sa subong nga adlaw sang Lunes mga biyan Mayo 18, amuman ang katapusan nga adlaw sang voters registration. Ang City Comelec ang nagapahanumdum sa tanan that the voter registration will end today kag ang pagparehistro ang ginahiwat mga biyan sa Robinson's Place, Iloilo. Ini mga biyan ang hiwaton alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sa hapon. Kagagod mahatagan sang giyang ulihing adlaw sang voters registration. Hinpayag sang Iloilo City Comelec nga wala anay sang proseso kag issuance sang voter certification subong nga adlaw. Samtang sa iban pagid nga balita, formal na nga gin-deploy sa Bacolod City Government ang unang nga batch sang Community Disaster Preparedness Training Volunteers alin sa kapin 600 ka mangisda kag ila pamilya gikan sa mga coastal barangay sang syudad. Bilang mga immediate first responders sila tag sa komunidad, ang mga volunteers ang ginhatagan sang official ID kag volunteer vest kadungan sang ilang deployment. Nagpatulman ang mainis ang certificate of completion dagdag pulo ka kilo nga bugas bilang suporta. Ginpabutag naman ni Bacolod City Mayor Greg Asataya nga ang top performing volunteers ang may kahigayunan nga ma-promote kag makaobra sa City DRRMO. Ang mga volunteers ang nagpedaluman sa specialist training sa maabot nga Hulyo 6.
Samtang good news para sa mga atleta sa syudad sang Iloilo nga mag-compete for the palarong pambansa. May magahulat nga cash prizes para sa mga atleta sa syudad nga mapauli sang medalya sa sininga hinampang. Idang ginanunsyo ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Sunod sa alkalde, magabaton sang 7,000 pesos ang makakuha sang gold medal, 5,000 pesos para sa silver medalist, kag 3,000 pesos para sa makakuha sang bronze medalist. Nagpasalig man siya sang iya suporta para sa mga dugang nga sports facility sa mga atleta. Yara sa 191 ang atleta nga mag-representa sa Iloilo City sa Palarong Pambansa 2026. Nakabaton sila sang uniforme kag allowance nga balor 12,000 pesos kada isa. 11,000 pesos para sa ila pagkaon kag 3,000 pesos para sa transportation expenses. Iwato ng Palarong Pambansa sa Mayo 24, tubtob Mayo 31. Ag sa katapusan naton nga balita, para ma-enjoy sang mas madamo nga residente kag turista ang Manggahan Festival 2026. Naganda ang gobyerno probinsyal sang 18 metriko tonelada sang paho para sa Mango Eat All You Can. Sir kay Provincial Agriculturist Alvin Nava, mas mataas ang ini kung ikumpara sa 10 tubtob 13 metriko tonelada sang nagdigad nga tuig. Ang Mango Eat All You Can ang isa sa ginabantayan kada Manggahan Festival. Sa balor nga 100 pesos makapagusto ka na kaon sa mga kang mga residente kag turista sang matamis kag world class nga paho sang gibaras. Diin palawig man ang gintalan nga schedule para sa mga gusto magkaon tubtob alas 7 sa gabi sa bilog nga duration sang Manggahan Festival. Ginaagda sang provincial government ang talaan nga magbisita kag magkaon sa Mango Eat All You Can. Sa ato ng mga kulturan ha, na may extra budget pa kag extra time o magpadulong sa probinsya sang Guimaras kag makigbuylog sa sinadya sang Manggahan Festival. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:52 sa aga. Kagamuyad to ang mga balita kag impormasyon nga ato natipon para sa aton nga pagpangalagad subong iya nga Lunes. Lugda na kita liwat buwas nga adlaw, same time, same station. Sa kalang ginamang sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Rochelle Jones Sotahero sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.